Pinagiwalay ng tadhana ang katotohanan at haka-haka sa buhay ni Daniel Dingle, isang Filipino inventor na naging sentro ng debate, hindi lang dito sa Pinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Isipin niyo to, simula 1969, inangkin ni Dingle na nadiskubre niya ang teknolohiya na kayang patakbuhin ang kotse gamit lang ang ordinaryong tubig. Ginamit niya ang binagong 1996 Toyota Corolla niya para patunayan yan, at para sa maraming Pinoy, sobrang astig ng pananaw, malinis, mura, at walang polusyon na enerhiya. Parang milagro lalo na nung sumisipa ang presyo ng langis at nagiging issue na ang seguridad sa enerhiya. Pero ayaw niyang ibunyag ang sikreto ng imbensyon niya. Sabi niya, ibibunyag ko lang yan kapag sigurado na Pinoy workers at bansa natin ang makikinabang. Medyo naging double-edged sword ito. Kasi habang tumataas ang hype, dumadami rin ang duda, lalo na sa komunidad ng siyentipiko. Hindi naging madali ang paglalakbay niya. Habang naghahanap siya ng suporta, ang Dosti mismo nagsabi, hoax daw yung imbensyon. Nagkaroon pa ng mas malaking gulo nang pumasok ang mga dayuhang mamumuhunan, lalo na yung Formosa Plastics Group galing Taiwan. Binigyan siya ng malaking pondo, pero nauwi rin sa wala. Noong 2008, si Dingle ay nahatulan ng estafa, pandaraya daw, dahil hindi niya na-deliver ang pinangako niya. Sinentensyahan siya ng hanggang 20 taon sa bilangguan. Namatay si Dingle noong 2010, bit-bit ang mga pangarap niyang hindi natupad at tanong na hindi nasagot. Hanggang ngayon, ang kwento niya ay aral pa rin sa agam at inobasyon dito sa Pilipinas. Para sa ilan, siya yung hindi naiintindihan na henyo, mas nauna sa kanyang panahon. Sa iba naman, babala siya tungkol sa mga pangakong parang imposibleng totoo. Kahit saan ka man pumwesto, yung watercar ni Dingle, isa sa pinaka-controversial at nakakaintrigang bahagi ng kasaysayan ng teknolohiya ng Pilipinas.